as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong lingkod, Ner Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan nga ng Panginoon, tayo ay hindi nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihang loob na muling ipinaranas sa ating lahat. Mayroon tayong buhay ngayon. Taglay natin muli ang buhay na kanyang ipinahiram. Muli po namin kayong inaanyayahan sa pagsubaybay sa ating pong natatanging pag-aaral na isinasagawa tuwing alas 7 ng gabi na may pamagat na Revelation of Hope. Ipagpapatuloy po natin yan, kaya't kayo po ay aming inaanyayahan. At binabati natin ang lahat ng ating mga tagapakinig saan man po kayo naroroon sa inyong mga tahanan o kaya po ay naglalakbay kayo sa inyong mga sasakyan. Magandang umaga po muli sa inyo. At sa atin pong mga nanonood naman sa atin pong Facebook page at YouTube channel, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kaibigan, ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At itutuloy natin ang ating pinasimulang aklat sa Biblia, ang Ecclesiastes. Ngayon ay kabanatang 7 tayo, talatang 1 hanggang 14. Mula po sa ang Bible Pinoy Version, pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Mas mahalaga ang magandang reputasyon kaysa sa mahal na pabango, at mas mabuti kaysa sa birthday ang araw ng kamatayan. Mabuti pang pumunta sa bahay na may pagluluksa kaysa sa bahay na may nagpipiesta, kasi kamatayan naman ang katapusan ng lahat ng tao, at dapat itong pag-isipan ng mga nabubuhay. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa sa kasiyahan, kasi ang malungkot na karanasan nagbibigay talas sa ating isipan. Ang kabuluhan ng kamatayan ang iniisip ng matalino, pero kasiyahan naman ang iniisip ng bobo. Mas mabuti pang pagalitan ng matalino kaysa purihin ng mga walang utak, parang tunog ng sangang panggatong na nasusunog. Ang tawan ng mga di nag-iisip, wala din itong kwenta.
Totoong dahil sa pangapi, pumupuro ang isip ng matalinong tao at nakakasira ng matalinong pagkatao ang suhol. Mas okay ang katapusan ng isang bagay kaysa sa simula nito, at mas mabuti ang pagpapasensya kaysa sa pagyayabang. Huwag kang madaling magalit kasi tumatanim ang galit sa kalooban ng mga di nag-iisip. Huwag mong sasabihin, bakit mas okay dati? Kasi hindi ito tanong ng may karunungan. Mabuti ang karunungan para itong pamana. Ang lahat ng tao may matagal na pakinabang dito. Kasi gaya ng seguridad na makukuha mo sa pera ang proteksyon ng karunungan. At higit pa doon, iniingatan ng karunungan ang buhay ng taong meron ito. Isipin mong mabuti ang ginawa ng Diyos. May makakatuwid ba sa ginawa niyang baluktot? Magsaya ka sa panahong sagana at sa panahon ng kagipitan naman, isipin mong parehong ginawa ng Diyos ang saya at hirap para hindi malaman ng tao ang susunod na mangyayari sa Kanya. May problema o masaya? O masaya o kaya ay may problema? Kaibigan, madaling maging masaya at magpasalamat sa Diyos kapag maayos ang takbo ng buhay. Madaling magpasalamat sa Diyos kung ang lahat ng ating dalangin ay sinasagot sang-ayon sa ating hinihiling. Ngunit mahirap magpasalamat sa Diyos kapag dumaranas tayo ng masasamang karanasan at panahon sa buhay. Kapag ang iyong dalangin ay parang kabaliktaran ang kasagutan. Paano ka magpapasalamat kung ikaw ay nasa banig ng karamdaman? Mahirap magpasalamat sa ganitong karanasan. Balikan natin ang sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes Kabanatang 7, Talatang 14. Sa araw ng kasaganaan ay magalaka at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos ang isa pati ang isa pa upang hindi malaman ng tao ang anumang bagay na darating pagkamatay niya. Dito sa Kabanatang 7 ng Ecclesiastes, nalaman natin na hindi pare-pareho ang karanasan sa bawat araw. Minsan ay masaya, minsan ay may problema. Minsan ay may pagtawa, minsan ay may pagluha. Minsan ay may tagumpay, minsan ay may kabiguan. Sinasabi ng talatang 14 ang ganito, kapag ang mga panahon ay mabuti, maging masaya ka. Ngunit kapag ang mga panahon ay masama, isaalang-alang ito. In the day of adversity, consider, ang sabi ni Solomon. Examine, suriin natin, so that we won't take anything for granted. Suriin natin ang ating sarili, ang pangyayari. Mayroon bang pagkakamali? Mayroon bang paglabag sa kautusan ng Diyos? Huwag nating ipagwalang bahala, ang sabi ni Solomon. At mahalagang sa panahon na hindi maganda ang karanasan, kailangan nating tandaan na ang lahat ng bagay sa buhay na ito ay nasa pangangasiwa o kontrol ng Diyos. Katulad ng karanasan ni Job. Kapag ating binabasa ang nakasulat ng ganito, ginawa ng Diyos ang isa, gayon din ang isa, tinutukoy ang araw na malungkot at ang araw na masaya, o ang araw na panatag at ang araw na may problema. Ito ay medyo hindi komportableng pakinggan. Una, ang salitang ginawa ay hindi nangangahulugang sinadyang gawin ng Diyos ang araw na maging masama para sa iyo, kundi pinahintulutan niya na mangyari ang ganong pangyayari to examine ourselves. Pangalawa, nangyayari o nararanasan natin ang masama minsan ay dahil din sa ating mga maling desisyon. Kaya kailangang i-consider o i-examine kung ano ang mga pangyayaring nagdala sa atin sa ganoong karanasan. Pangatlo ay dahil sa maling naging desisyon ng iba. At pang-apat ay dahil sa katotohanang ang sanlibutang ito, kaibigan, ay nahulog sa pagkakasala at si Satanas, ang kanyang mga masasamang anghel, ay narito sa mundo natin at nag-i-inflict ng mga kasamaan sa ating mga buhay. God is a sovereign God.
Nangangahulugan ito na siya ay nasa ibabaw o may pangangasiwa sa lahat ng mga pangyayari at bagay. Binabalaan tayo ng guro o ng mangangaral na si Solomon na huwag magtiwala sa ating mga kalagayan. Dahil kahit na ang pinakamagandang araw ay maaaring magbago sa isang iglap, sa halip dapat tayong magtiwala sa ating hindi nagbabagong Diyos, kaibigan. Sa natitirang bahagi ng mga talata, si Solomon ay nagbigay ng isang magagandang kasabihan. Halimbawa, sa talatang 4, ang pagkabigo ay mas mabuti kaysa sa pagtawa, dahil ang malungkot na mukha ay mabuti para sa puso, o ang pasensya ay mas mabuti kaysa sa pagmamataas. Paano naman ang pagkabigo ay naging mabuti sa pagtawa at ang malungkot na mukha ay naging mabuti sa puso? Kailangan nating unawain na in biblical language, the heart is more than emotions. It represents mind, character, and spiritual state. Kaibigan, hard times teach valuable lessons that prosperity and happiness often do not. Ang kalungkutan at pagkabigo ay tumutulong sa atin na lumago sa pakikiramay, pagpapakumbaba, and a deeper dependence on God. It leads to self-examination, repentance, and wisdom. However, a life focused only on pleasure can be shallow, while facing difficulties with faith lead to spiritual growth. Sa 2 Korinto, Kabanatang 12, Talatang 9, sinabi ni Apostol Pablo, "Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong nagmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin." Sa talatang 10, "Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas." Kaibigan, trials can draw us closer to God as we seek comfort and understanding. It teaches wisdom, it produces compassion, and it deepens our faith. Para sa iyo, kaibigan, ano ang mararamdaman mo na malaman na pinahihintulutan ng Diyos kapwa ang mabubuting panahon at ang masama? Paano nito mababago ang iyong buhay upang makilala ang kanyang sovereignty sa lahat ng mga pangyayari? Para sa iyong reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At habang ginagawa niyo po ang inyong reflection, pakinggan natin ang isang napakagandang awit na inawit ni Brother Mondi Iracho and Catherine Agustin, "Kung Ikaw ay May Lumbay." Pakinggan natin ang makalangit na awiting ito. Numatagtagsenan ka, ken maupo papay ka, ken Jesus kangaag paasibay. Dalan mo ket nasipnget, tapuso magladingit, umawag
isang girak. Kung ikaw ay may hapis at puso'y may pagtangis, kay Jesus ikaw ay humiling. Mundo man ay madilim at di alam ang gagawin, lumapit ka kay Jesus at manalig. O Panginoon, ako'y tulungan, tunay na buhay matagpuan. Sa paglalakbay ako ay akbayan. Mula ngayon at kailanman ako'y huwag iiwanan. Hanggang sa langit ako ay dumatag. O Panginoon, ako'y tulungan, tunay na buhay matagpuan. Sa paglalakbay ako ay akbayan. Mula ngayon at kailanman ako'y huwag iiwanan. Hanggang sa langit ako ay dumatag. Hanggang sa langit ako ay dumatag. Maraming salamat, Brian Mondi and Sister Catherine, sa napakagandang mensahe ng awit na inyong inawit ngayong umaga para sa ating mga tagapakinig. Kaibigan, tayo ay lalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Nais ko pong makasama ka sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, tulungan mo po kaming tanggapin na inyong pinahihintulutan na maranasan namin ang kagalakan at panahon ng may mga problema at kalungkutan. Tulungan kami na ang mga paghihirap at pagsubok ay kilalanin namin na mga paraan upang kami po ay lalong lumapit sa inyo at magtiwala na kayo ang Diyos na nakaalam ng pinakamabuti sa amin at ang inyong layunin ay dalhin kami sa isang pananampalatayang nagtitiwala na anuman ang mangyari sa amin, ang iyong panukala ay para sa kabutihan namin. Panginoon, akayin mo po kami sa malalim na katapatan at kababaang loob. Tulungan mo kaming itingin ang aming mga mata sa iyo nang may pananampalataya sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Sa umagang ito, dakilang Diyos, akin pong tanging inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang may mga pasanin sa kanila pong mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po ang kanila pong mga anak na napahiwalay sa inyo dahil po sa iba't ibang mga pangyayari. Akin pong ipinapakiusap na ang dalangin ng magulang na ito ay inyo pong pakinggan at tulungan na ang mga kabataang ito ay muling bumalik sa inyo. Akin din pong idinadalangin ang mga kaibigan naming may mga karamdaman ang kanila pong mga mahal sa buhay. Inyo pong hipuin ang mga may sakit na katawang ito
at ibalik niyo po sana sa kanila ang kanila pong mga kalusugan. Maraming salamat dakilang Diyos na ang pag-iingat ng mga piling anghel ang amin pong mararanasan sa buong maghapon na aming paggawa. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli kaibigan sa inyong pagsubaybay dito sa ating himpilan AWR 89.1 FM at dito po sa ating palatuntunang Rise and Reflect. At muli ko po kayong inaanyayahan na mag-avail ng atin pong ipinamimigay na Bible Study Guide na may pamagat na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at masaganang buhay. Mapapasa inyo po ang araling ito kung inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong mga kompletong pangalan at address. At ganun din po sa atin mga tagapakinig naman kung inyo pong ipapadala o ite-text ang inyo pong kompletong pangalan at address sa mga numerong aking babanggitin. 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na subaybayan po ang ating Bible School on Air mamayang alas 12 ng tanghali. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral dito po sa Bible Study Guide na Explore mamayang tanghali alas 12. At ganoon din po ang ating Revelation of Hope mamayang alas 7 ng gabi. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Ner Caranza, pansamantalang nagpapaalam at patuloy kayong inaanyayahan na manatiling nakikinig sapagkat ipagpapatuloy po natin ang ating mga paglilingkod sa inyo at susunod ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.